drone. So, paliparin muna yung drone natin. Ayan na. So, at least may short clips tayo dyan. Paano i-transport ang palay dito. Hindi ganun kadali. Bali, 18 po ng Mayo ngayon. So, tingnan ho natin. So, yan po yung harvester na ginagamit ho natin. Ayun guys, shoutout po sa inyong lahat. Ito pong muli si Kuya July. Tayo po ipapunta doon sa sakahan. Kasi po naka-schedule na po ng anihan. Yung first batch po natin ng, na sinasaka. So, tingnan po natin ngayon kung abutan pa natin kasi kahit na bukas yung schedule ng pag-harvest, ay ba't tumayong hair natin? Lakas ang hangin. Kasi po yung schedule po ay dapat kahapon. Kaso nga lang, tapos na dun sa hinarvest kanina, idinamay na po para maumpisa ng konti para bukas, sigurado matatapos. Kasi nasa 5 hektarya po yan, yung harvester na gagamitin, yung Kubota, mas mabagal ng konti compared dun sa Yanmar. So para matapos, umpisan na po ngayon. Kaya puntahan po natin kung aabutan pa natin doon. Para na. Tatawid po tayo dito. Ayan po, ito po ang ilog. Ayan. So maglakad na lang po tayo para mas mabilis. Hindi na tayo sasakay ng bangkang di motor. Sakay na. Mga kasama ko nandito. Ayan, tara na. Ayan, tawid na tayo ng ilog. Kita mo? Ayan ang ilog po dito sa papunta sa sakahan natin. Kailangan tumawid tayo rito. Pero pag ano naman po, nandito yung mga bangkang di motor, ginagamit natin. Ayan po, patawid tayo ng ilog. Ayos, yan, malapit na. Hop! So ayan po, dito na tayo. So puntahan na po natin. Ayan, palayan din po yan. Ilang days pa, ilang linggo, aanihin na rin po yan. Pero hindi amin yan. Ayun guys, dito na po tayo sa tapat ng sinasaka natin. Ito po yung batch 2 nating sinasaka. Mula po doon sa may puno na yan. Ayan, so hanggang doon po yan sa dulo. Ayan dito. Kaso nga lang po, hindi pa po ito aanihin. Bali ano po siya, kumbaga yung butil lumabas na ho. Pero kailangan pa po yan ng mga 3 weeks siguro more or less. Less than 1 month po. Ito po yung ating batch 2. Tabing ilog po yan, tabing ilog. So hanggang dulo po ito. Hanggang doon. Ano po? Ayan. So yung batch 3 po, dyan din po, sa tapat dyan. Pero ang aanihin natin sa ngayon, yung batch 1 pa lang po. Ayan. Para yung mga kasama ko, naligaw na. Ayun na. Dala kasi yung drone ho. Titingnan po natin kunan ng drone doon sa inaani. So ayan po, nagpapawisan tayo. Bagamat ano na po yung araw, pasunset na ho. Ano yan? Pasunset na yan. Kasi siyempre ho, yung panahon, medyo parang ano siya, mainit. Ayan po, ito ang batch 2, hanggang dyan po yan. Ayan po. Ito yung isang patubig natin dito sa batch 2. Ayan, patubig po natin yan. Okay, yan tabing ilog, dyan sumisipsip ng tubig, pampatubig po dito. So ayan po ang tubo ng palay natin. Okay. So tara, diretso tayo dun sa batch 1. So ayan na po. Nag-harvest na siya. Ayan. Ayan po. Inumpisahan na. Yan yung harvester natin. So inuna muna yung gilid ng malapit sa ilog. Ayan. Ayan yung harvester natin na isa. Yung Kubota. So ito yung unang itinanim kaya unang inani din po ito. Ayan po. Ayan mga kasama natin. Nakaiwan na. Hindi sila sanay sa sakahan. Mabagal maglakad. So ayan guys, medyo kapawisan na po tayo. At mag-aalas 6 na siguro yan, mga 5:30 or magsi-6. Pagkatapos kasi nung live po natin, sabi ko, didiretso tayo dito. Ito po yung solar. Sino nakakatandaan nito? Ito yung solar natin. So ito po yung batch 1. Naani na po mula doon. Hanggang dito na sila. Ayan. So, paliparin po natin yung drone para makita natin po yung bandang dulo. Ano po ito, mga 5 hektarya ho mahigit, itong batch 1 ho natin. So ang tinatarget natin dito kahit maka 400 man lang sana, tingnan ho natin kung kakayanin. Kasi hindi naman po ganun kaganda yung tubo ng palay.
Lalo't sobrang mahal ho nung crudo ngayon. Umabot ng 130, 135 more or less. Nung kasagsagan ho na nagpapatubig tayo. Buti nga lang ho may solar tayo kahit pa paano. Nakabawas po ito ng konti. Okay, so magpapalipad na po tayo ng drone muna habang maliwanag pa po. Ayan po yung drone. So paliparin muna yung drone natin. Ayan na. So ito po yung ating unang batch ng sinasaka at anihan nga po ngayon. Bali, 18 po ng Mayo ngayon. So tingnan ho natin. So yan po yung harvester na ginagamit ho natin. Yung Kubota. At kakayanin naman ito. Bali, ang nangyari dito, inumpisan na ho ng mas maaga. Dahil ang schedule nito ay bukas pa talaga. So para matapos po yan. Kaya naniguro ho yung operator natin para sigurado kinabukasan yan ho ay matatapos. So itong sinasaka po na yan, itong inaani, nasa mahigit 5 hektarya po yan. Bali dalawang lote yan, dalawang may-ari yan. Bali yung isa dyan, nakatransfer na sa pangalan namin. Yung isa namang nabili namin, hindi pa natatransfer kasi hinihintay pa namin yung papeles nung nagbebenta. Kaya nag-hold muna namin yung 200,000 hanggat hindi yung nag-clear. Yun po ang hinuhold namin. So hopefully maayos na rin yan para maklear, para kami magbabayad ng tax. Kapag ako kasi na-transfer na yan, kami na ho bahala. So sa ngayon, inantay natin. So wait na lang po kami. So ayan po ang aerial views ngayon. Ayan yung mga katabi. Hindi ho lahat nagsaka ho dito sa area namin. Yung mga ibang magsasaka dito. Kasi nga ho nung last year, bukod sa napakababa ng presyo, maraming nalugi. Tapos madalas yung tubig ho ay binabaha. Kaya maraming lugi. So tayo ho ay sinabayan natin kasi kung hindi tayo magsasaka, kawawa naman ho yung mga tao na umaasa rin o kaya nagiging part ng patrabaho natin. So kahit paano kumikita po sila. So kung hindi man po ganun kalaki ang kinikita, at least nakakatulong ho tayo. Yan po ang pinakamaganda. Yung tabing ilog yan. Tapos dito tayo kanina nakatayo. Doon sa bandang unahan. Yung malapit sa may solar. So yan po yung ilog dyan. So may mga tanim na sitaw din dito. Ayan. Ayan, punta natin. Medyo putik na. Putik na po yung paa natin. Puntahan po natin yung tinatambakan ng palay. Kasi pagkagaling po kasi dito, ikakarga po yan sa sa bangka na di motor. Ayan, ay may kuting dito. Ang ginagawa ng dalawang kuting na yan. May kuting. May kuting dito. Yan po yung patubig natin dito. Isa. Irrigation, tapos ito yung pangalawa. Medyo madilim na. So garahin na muna tayo. Bukas na lang itutuloy. Tuloy natin bukas. Bukas naman po yung 2/3. Ayan. So ito na po yung nahakot. Tingnan nga natin ilang sako na ito. Pero ang amin, 148 na. 148 na pala. So ibig sabihin, hindi lang 1/4 ito. Malapit na mga lahati. So ito po ang initial nating nahakot na. So bukas kakarga yan dyan. Dyan sa bangka na yan para doon naman sa truck. So yan po bukas, abangan nyo. Itutuloy natin.
Basta sa ngayon po, ito na muna. Initial na nahakot. So bukas, may truck na rin po doon mag-aabang. Hahakutin to para ibenta natin. Sa presyo, medyo mababa ano. Although sa ngayon, meron pang 18. Sa may bandang Pulangi Albay, 18 pa ang price. Dito naman, merong 1730, 1750. So, ibibenta ho natin para ma-convert sa pera kaagad kasi malaki ginastos natin. Gumagastos po ako dito ng higit kalahating milyon po more or less sa lahat ng sinasaka natin dito. Bali ito po ay first batch pa lang ito. May second batch pa tayo doon, tapos third batch. So, di ba tingnan po natin. Yung price kasi medyo bumaba na ngayon. Dati ho maganda yung price niyan Umabot yan ng ng 25, 24. Kaya nung kataasan po ng price, maganda. Kaso ilang linggo, ilang buwan lang po, bumaba na po uli. So kaya malaki ang mawawala ko sa atin. Pero sana hindi naman po lugi. Sa tingin ko hindi naman lugi kasi nung last year, sobrang baba, umabot po ng 13, 11 yung presyo. Doon po tayo nalugi. Pero ngayon sa 17 plus or 18 more or less, may kita tayo dyan. Kahit pa paano. Ano po? So antabayan niyo po bukas sa mga magiging update pa po. Tomorrow, day 2. So ayun, huling hakot ng palay ngayon. Balik tayo doon sa may pangpang. Dahil nakadalawang hakot na. Last na to. Yan po, ito po yung huling hahakutin. Ayan. So ayun guys, dito na tayo sa may tabi ng ilog. Bali, ito ang hahakutin ngayon. Ito na lang. Bali ko lang 100 na lang pala ito kasi yung nahakot na ay nasa 253. Yan guys, yan po ang ginagamit nating panghakot ng palay. Diyan sa may ilog yan. Galing sa kabila po yan, doon sa bandang baba. So ganyan ang sistema ko rito. So dadaong dito yan. Tapos hahakutin na. Ayan, so mano-mano ang bububuhat yan, dadalhin dito sa gilid. At diretso sa karga. Ayan. May dive sa tubig. Yan, pamano-mano lang po yung yung pagbubuhat. Yan. Pero marami naman sila kaya mabilis lang po yan. Ayan, so sabay-sabay na yan. Tapos diadala yan dito. Ayan, ito kanya-kanyang tambak na yan. Ayan. Ayan pa. Ayan pa. Ayan. So at least may short clips tayo dyan. Paano i-transport ang palay dito. Hindi ganun kadali. Ayan, isang truckload na. Babiyahe na yan. Ayan, ready na para biyahe. So lahat-lahat to ay tayo 346. Hindi natin nakuha po yung 400 natin na target. Pero magaganon pa man, okay lang. Yun naman ay unang batch pa lang. So meron pa tayong isusunod siguro after 3 weeks, yung second batch. Tapos another batch uli, yung pang third batch. Tingnan po natin. Hindi naman masyadong maganda po yung ani, katamtaman. Hindi naman masyadong pangit. Tapos yung presyo naman, hindi naman kamukha nung last year na umabot ng 11. Ngayon nasa 17.50 pa at sa iba ho ay may 18.
So kahit pa paano, katamtaman, may kita naman siguro. Hindi tayo lugi ngayon, pero hindi ganun ka-jackpot kung tutusin. Pero okay na rin yun. So magaganon pa man, ang mahalaga ay hindi naman tayo lugi or abonado. At ang maganda pa dito, yung harvester naman ay pag-aari natin. So kaya walang masyadong mababawas. Yung mga labor lang. Diesel, yun ang mga mababawas dyan, yung mga expenses, yung mga nagkarga-diskarga, kasi binabayaran po natin yan. Hanap buhay din po yun ng mga, ang tawag dito ay mga nagbabagage, yung nagbubuhat, karga-diskarga. So yan lang po muna siguro ang ating mixing vlog po, dito sa inani natin, mga kabayan po natin. So maraming salamat. Abang lang po siguro sa susunod ulit, doon sa batch to natin, kung mabibigyan ng pagkakataon, pwede ko hong i-share po sa inyo yan. So yan lang po muna siguro. At maraming salamat po sa inyo. Yan, paalam po muna si Kuya July, mga viewers po natin. Maraming salamat. Dito pa rin po tayo sa retaining wall. Project po ng DPWH ito. Itong nakita nyo po dito. Kahit pa nakatulong naman siguro, pero hindi ito 100% effective eh. Kasi putol-putol po ito eh. Po yung natin dito. Pero magkaganon pa man po, di malaking tulong po ito. So yun na po muna siguro. Babay po muna mga kababayan po natin. Babay, paalam po muna si Kuya July.